Binawi nga ba ng Court of Appeals ang acquittal ni former Senator Leila de Lima? Sa video na ito, tatalakayin natin ang buong detalye ng desisyon ng CA, kung ano ang ibig sabihin ng petition for certiorari, at kung bakit sinasabi nilang may grave abuse of discretion si Judge Alcantara. Makikita rin natin kung valid ba talaga ang argumento ng CA, o isa lang ba itong hakbang para balikan si de Lima. Panoorin hanggang dulo para sa buong context. Ayon sa Rappler, ni-reverse daw ng Court of Appeals ang acquittal ni de Lima sa isang drug case. Ang totoo, hindi pa ito ganap na reversal. Ang nangyari ay ginrant ng CA ang petition for certiorari ng Office of the Solicitor General. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ang petition for certiorari ay legal remedy para questionin ang naging desisyon ng isang mababang hukuman kapag ito raw ay nagkaroon ng grave abuse of discretion. Ibig sabihin, inaakusahan ng Office of the Solicitor General na mali o labis ang naging desisyon ng RTC judge. So anong desisyon ng CA? Ibinabalik nila ang kaso sa Muntinlupa RTC para magsulat ng panibagong desisyon si Judge Alcantara, hindi para ulitin ang trial, kundi para linawin at e-expound ang kanyang ruling. Ngayon, bakit nila kinuwestiyon ang acquittal ni de Lima? Sabi ng Court of Appeals, si Judge Alcantara raw ay nag-base lang sa recantation ng star witness na si Rafael Ragos, at hindi raw niya ipinaliwanag kung bakit hindi guilty si de Lima. Pero tama nga ba ito? Sa 2023 ruling ni Judge Alcantara, malinaw niyang sinabi na base sa kabuoang ebidensya, kasama ang mga testimonya, dokumento, at mga recantations, nagkaroon ng reasonable doubt. At tandaan, sa korte, kapag may duda, obligado silang i-acquit ang akusado. At hindi lang si Ragos ang bumawi sa kanyang pahayag. Lahat halos ng prosecution witnesses, mga convicted inmates, si Ronnie Dayan, pati yung bank slips, ay may problema. Yung mga dokumento, fake daw, at yung date pa ng bank transaction ay tapat sa bank holiday, ibig sabihin, sarado ang bangko. Tapos si Ragos mismo, sinabi na fineke lang niya ang testimonya laban kay de Lima dahil sa utos ni dating DOJ Secretary Aguirre. Na-course siya. So paano naging sapat ang ebidensya ng prosecution? Tatlong isyu ang binanggit ng Court of Appeals. Solely based daw sa recantation, ito ay mali, kasi totality of evidence ang basis. Kailangan daw mag-expound si judge kung bakit not guilty si de Lima. Ito ay mali ulit, dahil presumed innocent ang isang akusado. Walang specific na bahagi ng recantation ang tinukoy, buong testimony nga ni Ragos ang binawi niya. Sa conclusion, ang inaasahan natin ngayon, ay uulitin lang ni Judge Alcantara ang kanyang desisyon pero mas detalyado lang ang paliwanag niya. Posibleng walang makukulong dito, at ang acquittal ni de Lima ay mananatiling final. Ikaw, anong tingin mo? May punto ba ang Court of Appeals? O isa lang ba itong political persecution laban kay de Lima? Comment mo sa baba, agree ka man o hindi, open tayong pag-usapan yan. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng mga content, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa susunod nating breakdown. Maraming salamat at mag-usap-usap tayong muli sa ating susunod na video.